Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat One TV Management. Balita, impormasyon, kasayuran. Mga nagunang mga update sa pulso sa masang misamisno. Gikan sa masa, para sa masa. Aniya na ang Kasikas sa Katawhan. Gumikan kay buot namong kamong mahibalo sa mga nagunang mga issues, concerns, ug mga impormasyon. Kini ang Kasikas sa Katawhan. Uban ni Boy Visitasyon. Timan-i, alaot ang wa masayod. Igala, kumusta mga adlaw? Welcome ni ato paraguban na Kasikas Katawhan, of course. Ato mga alalay na kumusta mga adlaw, may pagsugat sa nindot kay Bidlisyo sa adlaw ning usa ka malinawon nga panahon. Din nilabay na ang atong low pressure area o karon ato nang natagamtam ang ordinaryong kining uros hangin ingon man ang kainit sa adlaw. O nindot kayo nga sugato nato nga uban sa grasya sa atong labang makagagahom. Unas tanan, pasalamat nato sa atong mga alalay nga naghatag kinabuhi ng atong tulumanon. Una sa tambayan sa Suba nga gipanagihan ni Kagawa Gerson Sakin o sa iyang anak nga si Sir Jojo Sakin nga magpapili pagka SB member sa Clarin. Okay. Welcome sa grupo Asinso Clarin. Dario Printing Services and General Merchandise gipanagihan ni Dario Muniesa. Yulincon Jr. General Merchandise nga nagapudapod sa Miss Sidap Noodles. Salamat usab Sulain na LPG Osamis, ingon man sa Bryant Milling and Marketing Osamis City. Kanto Boy Merchandise, Aguada Osamis, Working Board Member ni Miso Imi Lahay-Lahay sa 2nd District ni Board Member Sani Waminal, ang atong presidente sa Liga ng mga Barangay Misamis Occidental. Attorney Mars Tapayan, ang atong majority floor leader sa City Council Osamis. LGU Clarin, headed by Mayor Glory Roa, ni Board Member Miming Roa ug ni Engineer Jojo Roa. Ang atong mayoralty aspirant of Clarin ug ni Attorney Nikki Roa for SB member Clarin. Of course, atong working congressman, Deputy Speaker Attorney Henry Sevilla Waminal sa 18th Congress o ginguman sa LGU Osamis headed by Mayor Ando Waminal uban sa mga city councilors o LGU Osamis legal consultant Attorney Henry Indy Waminal Jr. Ang atong tulumanon Kasikas Katawhan ni makita diri lang sa One TV News Channel. Pinagi-usab sa atong managing proprietor Johnny Tumi, atong traffic director Ms. Chari Tumi, ang atong video editor ug karon kasamtangan akong director si Ma'am Risa Jonsay. Morning sa iyang partner. Singalan to nimo Mr. Rinchi Sanchez. Okay. Wala ni siya nagbulak-bulak, wala ni siya on leave ba ka, sir? Wala na ka nagtugan sa tinuod. On leave. A day off. Okay, that's good. So, welcome. There is One TV News Channel. Ang utility man, si Saiki Tuming, atong program host sa duha ka mga dagkong tulumanon ang noontime balita ni Agaw Adone Desena o ang Pulsos Politika ni Luloy Makiling. Uban sa itong mga on-call field reporter, ingon man sa mga vloggers, Jimmy Lirasan, John Pildoy Lungsod, ni Widowing Calyora o ni Val Abad Cabrera. Sa atong makita ang atong tulumanon pinagi sa kaymanan sa via Channel 16 Field Products. Salamat ni Ma'am Lani Navarro uban sa imong mga staff o padayon sila karon nga nag-instalar sa fiber cable TV with internet. O mani bag-uron sa kining Field Products, no? Kusog ang internet og may cable ka na, affordable pa, pataod na. Okay. One TV Osamis live ta sa Field Products ingon mas channel 6 channel 16 og live ta sa Facebook og YouTube channel. Okay. Uban yung alagad boy visitasyon, makig-uban niyo sulod sa katag ng tulumanon. Of course, atong unang ratsada. Welcome din sa atong bag-ong hipi sa probinsya.
nga si Lieutenant Colonel Anthony Placido ba ni? Pwede na to ma-check ang picture ni Sir Placido nga murag mag-courtesy call siguro siya ni Congressman Henry Waminal, no? Okay, mo ni siya. Sa HPG pa ni siya. Okay, pero karon siya karon ang gitahasan nga mahimong provincial commander nato din sa Misamis Occidental. Kanang nasa right? Left. Kaning taason. Okay, on the left side, mao na si Sir Lieutenant Colonel Anthony Placido. Ang bago natong napuling hipi sa probinsya. Okay, salamat kayo. Parayon ta makigala. Toto karon sa atong kahimtang din sa probinsya. Well, may adlaw day ni Bal, no? Ang gianhaan sa NTC. Nakuha siya na wrong information. Okay na to, Res. Okay na. Hindi naman na ma-close up. Anar na siya. Anyway, murag doon na pa'y daghanan na tato mga mga hulagway nga itong i-provide ninyo. Kay tingali, human siguro sa courtesy call ni sa atong pinangga nga Deputy Speaker Henry Waminal. Okay. Sa nilabayng mga adlaw, daghanan na kayong mga news nga mulagi atong nasagap kay doon na yung mga grupo nga nag-advance campaign na when in fact ang gialaw karon sa COMELEC ang schedule nato for a regular campaign, ang kanang official na gid nga launching of campaign will be scheduled this coming March 25. Okay. Kana dumdumon ninyo na March 25. Karon wala pa. So anybody from the local candidates going for a campaign nagpasabot na siyang violator, no? Supakiro. Ano man gyud? In advance, para nila naningkamot po taon. No, may problema naman ningkamot. Human naman ko, nailhan naman mo. So far, nailhan na mo. Pero ang connection ninyo to the public, well, kinahanglan pa na i-develop. Pero hulat lang mo, doon na may adlaw anang na this coming 25, that will be the day. Ayun na mo, magsige tag supak-supak. Unya, ibalot nga ang COMELEC karon keeping silent. Di man ta December, nga napang kanta nga Silent Night. Walay pakialam ang COMELEC, no, to whoever was making campaigns, especially sa itong mga local candidates. Ako, dili lang ko manghilabot nila nga naman, ila man ang katungod pod. Pero the right day will be this coming 25. Ana lang. Kana kung gusto tag kaning matinumanon sa balaod. Kaya mo may gitaganan nga balaod gud. Kung imo nang supako nil narana nimo, nya ang tanaw sa mga tao ninyo, violator lang gyud ka. Gamay nga balaod sa Pilipinas, gamay nga balaod sa COMELEC, imo pag yung gisupak. Pag ka na kontento. Nya balor ba ka mga tao diri sa amin karon? Gabinantay lang na kay kung natay daghang mga marites, napoy daghang marisol. Mo naman ay uso ron kanang mga tirang marites. Oh, kanang mga marisol, kanang tighasol po. Okay. Ha? Tigsulsul. Oh, kana mo na marisol. Kanang marites. Mga tirangiks lang eh. Di na ito maiwit anang na. Okay? Ako malikon diri sa Misamis Occidental, humana na doon na katong covenant nato, peace covenant, no? Nagpirmahay ng mga kandidato, kung sa saksiyan nato ang sa Clarin, no? Nga civil ang mga nagkadaiyang kandidato. According sa ato mga sources, no, nga civil, in fact, way pakialamay. Civil in terms of way tagdanay, didma, pirmahay lang, inana lang, no? Inana ang setup. Wala nang prinsip, no? Wala na yung na ay apir-apir, wala. Ana lang, kita lang sila dito as in walay pakialamay, no? Nana lang, normal kay kuan man.
magkaatbang mas politika. Okay. Og manghinauta that situation will run along until mahuman ang atong eleksyon, no? Mahuman ang atong eleksyon. Nga na to ang kalinaw. Isa may dili ganang kalinaw, gubat na ganing Ukraine. And then ang nahimong biktima sa ilang garbo kay kanimang gubat, it will stem up from what they call kanang garbo sa mga dagkong leader, like ang mga presidente. Ang ilang ego nila, labi na ego-centered ni sila, no? Na yun, dayon ang nahimong biktima ang katawhan. Remember ang ilahang mga garbo nga gibatunan, ang nahimo itong biktima ang mga yano, no? May tag biktima nga kagutom lang, mga matay man. So may pag sila nalay mamatay. O, mag-ill-wish nila, pero if that will be the case, may pag sila na lang to suffer. Sila na mag-antos. Dili na lang ang bagang doot sa katawhan. Then we have to count every day, doon ay nangamatay nga more than 100, by the 1,000, na ba? So, useless. Imbis niya ta karon sa pandemya, niya ta karon sa pagsulay nga grabe, na pa itong economic condition nato failing, isaka na po ang presyo sa gasolina, true and true. Niya pagidre sa atong Pilipinas karon ng eleksyon, well, gasangka, nag-abot ang mga dagko kayong challenges, no? Dahil unsaon nato ni akupar, unsaon nato pag-akomodar ning tanan, nga ang ending ani, bottom line aning niya, mahimutang usa ka malinawon nga dapit. Of course, I'm not speaking only for Osamis. I'm speaking for the whole Philippines nga batunan nato ang kalinaw. Kay do ang Russia layo kayo, but then ang Russia doon rapod sa Asia, no? Narapod sa Asia doon. Silingan rapod ta kay China is Asia, no? Ang China doon rapod kay sa Russia. Do na sila sa Europe continent, pero kanang pila ra gud ang tanan karon moderno na. Og muposilta dili na pistola, dili na armalite. Wala nuclear bomb og mahimo. The worst thing to happen ang nuclear. Kay mo na gibantayan karon nga dili lang usa kay it will claim millions of lives, no? Daghang mga matay ang nuclear. Remember, wa pa ta nakabangon sa historical World War II. Ang dagway sa Japan, Hiroshima and Nagasaki, nga gitsahag duha ka kining nuclear bomb, wala, millions were dead. Nahapay gin ang Japan for one time. So munang nga dinato to balikon. It's a nightmare. Ang ato dream ning kamot ang unta masagubang tanin ng kalisdanan karon kay dili ni ingon nga naigubat mukatawa lang ta. Wa man gud na nahitabo this to agud. Or the fact nga ni ay gubat rin sa to, pero saan yung gubat sa to, kung man, rebuildy type raman, rebuildy style raman, no? Mag-meet lang mo atong iskina to, ana. Kaning niya kay, ang doon na syudad na ilog sa Russia. Usa sa importanteng syudad dito sa Ukraine, ana, saan nga to, Jerson? O, nailog na nila, ang kontrolado na nila sa ang syudad, the whole city is under control of Russia. Dili Russia nga opisyal, Russian nga military. Meaning, ang tanan nga namuyo na musunod sa tanan nilang kamanduan. Munang mahimo silang slave, ug mahimo. So, kani, Miss Worldwide, international nga affair, pero natay concern ani niya kay part man gud sa kalibutan na apil man ang atong nasod. Natala man diri sa western part of Asia ang Pilipinas. So strategically
mahimo tang gitawag og kaning kaabin sa United States. Ang big rumor karon, ang kaning dako kayo ron nga hiskutanan, ang kabahin sa Amerika o sa Russia. Kay gidungog ang Russia nga usa ka power country, gidungog po ng Amerika parehas. So sila lang ang nailan natong superpower in arms, no, in weapon, ang kaning duha ka mga dagkong nasod. Mo ni gikadlokan mo magkabangga. So time will tell, no, nga og paliton ni Biden, US President Biden, ang mga hagit-hagit, well, it could mean war, no? War gini siya, gubat na ning gubat. And I hope walay World War III. Nag-spark lang dito sa European countries, no? Nanahibalo na tag kinsa ning kanunay man nagawas ng mga Facebook, no, sa YouTube ang mga panghitabo dito, kanunay man nato masunod, masubay nato. Well, ang kahimtang karon sa Ukraine, daghana na ang ning offer og tambang. Gani doon na po sa Facebook nagkuan nga nag-offer og volunteers, no? Nga pila to ka euros. Ibayad nimo when in time nga madawat ka. Then doon ay something an amount nga ibilin sa imong pamilya. Kay when you go there, do not expect you can come back. Pag adto nimo dito, ay na pagdahom uli pa ka. Pero yung sila, ang ipadala ko no, taga Sikihor. I don't know why. Taga Sikihor. Ako na iba, hindi, alana naman ko na paliton. Kaya hindi lagi ko ng mga dutlan. But, tinuod po na, komedya lang na. Ayun yung po nang tinuod. Okay. So, niyata karon pila na lang. Today is March 3, and then 22 days na lang to go for campaign, no? So, ready na ang tanan nato mga kandidatos, no? Ready na, pertinang ready ha. Gani na advance campaign, no? Nanuaw-duaw na sa mga kabaranggayan. Well, ang ato dinhi di lang ta makurat o matingala nga nung nag-ilis na pud taghipi sa probinsya. Far as I know, nga ang atong hipin diri sa Osamis gikasuhan. Gipailan og kaso ni pinagi ni Attorney Mars Tapan. I think that for the city's welfare, no, nga ingunana, kay doon na lang ito ilang gihang nga sugo sa kapulisan, but then they failed to do that, no? Although it's a mandate. Botong gipailan kaso, kay gitolerate nila nga nasangpit nga hitabo. For now, ingunana ang mahitabo diri sa atong Osamis nga PNP headquarters nato, mura sila stand-off, no? Oh. Ana lang sila, kada ba murag nakuratan ba? Inana kay siyempre nga at stake man karon ang hipi nga gipailan og kaso. So whether like it or not, ang operation aning niya medyo do na gibikil. Nga dili sila ka basta-basta na like na deal sa gawas nga affairs. Kay gumikan aning kaso nga gipasaka batok niya, no? He had to face it together with a deputy nga police nato nga officer diri sa Osamis. Murag silang duha ang gikasuhan. Okay. And with that, manghinaot lang ta nga dunay kanabang klaro a total discipline among police officers. For now, nga naman, niya manggunta karon sa election period, nata sa election season. So, meaning to say, whether like it or not, kung doon na kay kandidato gibakapan, for sure, dapat ang police manggod, sa nakita nato, stay put lang na sila diha. Nga naman, wala man tay biasment. Wala tay basta dapigan nga mga politicians or anybody. Pero karon dire sa tuwa, in advance, doon na mga daghang mga kandidatong private, dili mga elected officials, kundi magpapili pa, but then they have their own escorts, mga pulis, no? I don't know kung kinsa nagtugot anan la or asa nila gipangayo ang ilahang authority to have these people guarding them.
Domingo sila nga kuan me kanang threatened me. Doon na may mga death threats. Pero kinahanglan pa man na kuan nimo ipaklaro gyud no. Subayon sa taon pa na siya kay di sir ka makapangayo aning ni ang kining permission to be guarded for security purposes. Ingon na. Lisod no. Kay una-una nimo diri sa atong usamis gamay ra tag pulis. Di kay daghan. To count siguro gamay mga more or less mga 50 or 50 plus. Dayon kuhaan pa nimo sa imong kanay mga political kuan nato, advancement nato. Wala na mapiang gid ang kalihukan sa pulis. So, hinaut-an ta nga ma-resolve ra ning tanan no. In due time kay uban sa atong bag-ong provincial commander do na maguna sila mandate gud. Dayon bawal mangud nila nga musahid sila any candidate kanang gitawag og para sa mga kapitan dili ka basta pwede nga kanang yung laudable ang kaayong pag-support bawal na sa COMELEC no. Okay, so karon ang Asinso team ang atbang niya kana atumang atong kasamtangang gobernador mo may atbang po nilang magpapili pagka-gobernador Henry Waminal nga gikan sa pagka deputy speaker sa Congress, being congressman, graduate naman siya for 9 years. So niya na po siya karon na nangindahay diri sa probinsya to run as our provincial governor. Ana. So man karon ang nakita nato. Paghatag ninyong balanse ato ning niyang tagaan og kuan ba kaning kana bang pinaka basic nga basihanan. Number 1, unsay mudo or unsay ikampanya diha sa mga tao. Kay ug sa man ni manguyab man sa mga tao ng mga politiko kay magpabutar. Ana man na. Unsaon nila pag-agni ang inyong presensya nga ganahan mo nila nga mubutar mo nila. Number 1 question is integrity or ang integridad sa imong pagka-kandidato. Importante ni, kay mo man ni bearings nimo. Unsay imong kinatibuk-an nimong karakter sa imong pagkatao. Modern na puno, na maligag tao, kuha na. Taga na siya, nanay, megaphone. Ultimo na maligyan isda, muna na siya. Requirement na karon sa mga ambulant vendors. Okay. Integridad. Ang imo ning pagkatao, whether maayo ba ka or not. Nani. Dayon, ingnon mo sa inyong gobernador nga, maayo kong tao. Pag ingon niya, maayo kong tao, ang naningog taga-tanggop, we. Ikaw ra may maayong tao sa mong gugulingon, ikaw rin nakasabot. Kay ang imong batasan, kanagong di na ganahan taga-tanggop nimo. Imong mga sakop nga kanang nahimo nimong galamiton ba being barangay captains gipailag kaso, so it's not an assurance of talking about yourself to be a good person. Dili siya presentable nga naman siyempre ang imong gipailag kaso di natural guba ang inyong relasyon and you're not a good person enough para magpailang ang imong integridad. Tibuok pa. Wala na. Crumble down na ka. Sunod, that you are a good leader. Mara man mga dagko kay nilang mga campaign rules nila. Integrity, then to act as good leader. Kay magpapili man ka as leaders. Now, kung mo ni ang set up karon, ang usa ka maayong leader, normally ang iyang gibarugan nga gipangakuhan niya nga iyang panguluhan
iyang pangamahanan, nag-prosper. But the question is, nag-prosper ba? Ang tubag kay wala man. For 30 years, gipuli-pulihan magtiayon ang Tangub City. Tanawa sila karon, kumusta? Between then and now. Sa una o karon. Sa una, mora ni. Karon, mora po ni. The only city in a barangay level estate, no? Ano lang. Kalibi lang niya ang barangay Maranding. Kasi Bibo man gina Maranding. Ingno na nato kalibil. To think ang Maranding sa suli barangay. So, siya rin syudad sa Tibok Pilipinas. The mere fact nga sa Tibok Pilipinas, pila ba ni ka syudad ning nakalisting na ako dere? The whole Philippines. Nakoy lista na niyang syudad sa Tibok Pilipinas. Okay. Okay. Doon na tayo 81 ka mga probinsya. Ang syudad nato 144. Ang tinod nga syudad ani 143 lang kay kaning ika-44 nga Tangub City barangay level lang gini. Wala ko nangaway ana but then the truth speaks to that, no? Welcome sir, murag nya na magistorya ta. Ihap lang to. Okay, go ahead. Padayon ta. 144 ka mga siyudad tibok Pilipinas. Akong balikon, ang Tangub City, murag 143 na rin. Ang ika 44. Barangay level, Ramanggot, ang Tangub. Barangay level. City mo ka na? City, wala pa na 8. And then we have 1,490 ka mga municipalities comprising the Philippines. And ang barangay, 42,000 o 29 kabuk mga barangay. Okay? Sa man akong listahan, dibok, pagod the week. Dili ko ninyo apilon sa inyo ang manyara ko mo istorya. Misamis Occidental, doon na tayo 14 ka mga municipality and then we have 490 ka barangay comprising 3 cities. Lagi, ang Long Island sa Occidental, kaya nga itong ikatulong nga syudad, barangay level lang lagi. So again, akong balikon, if you're a good leader, kaya mo man ikaduhang bala sa mga kandidato, first, integridad. May bakong tao, may bakong pamatasan, maduulan ba ko, yung nana. Mayang tao ay silingan. Dayon good leader. Dayon gipakita nato nga ang imong gibarugan nga Tangub City, in fact, gawas nga nahimong kalaban nimo ang taga Tangub, walay nakita sa Tangub nga kana bang dayag nato ikapanghinambog nga nahimong agi. Nahimong markado ang imuhang pagka-politisyan sa imong kakugi. Wala man. Zero. Sunod, kaning atong affair with God, being godly, kanang pagka-Diyos nun. Makita nimo kada Domingo gasimba ang ilang tibok pamilya. Then giunsa nila pag-exercise ka ang mahimot ng Diyos nun, you have to abide the law of God. Number 1 aning niya, may nga nag-igsuon ko, tulumagon ko. O sa imong gihimo sa imong igsuon. Ningon na bas Kristo, ang imong gihimo sa labing ubos nimo, imo nang gihimo ngadto niya. Kumusta ako no? Giunsa nimong mga tanggubanon? Remember, kana siya ato lang na mabasa ato na makatunan pinagis mga pagtulong ng simbahan. And then that will speak about your character. It will speak about your integrity, being godly. Godly ka, yes, 100%. But then, giunsa nimo ang imuhang moral values pag-apply. Doon na ba'y kinabuhi ang moral values nga gitudlo simbahan? Wala. Nga naman, kontra lagi ka sa mga taga-Tangub. Ang imong gihimo nga godly, dapat manggiluyon ka, dapat makitawhanon ka, dapat doon na kay bati sa mga kabos. Pero unsa man, nalipay man gani mong Markulita.
Kanang mayor karon sa kung gimbitar pagid sa Marcolita dia to speak about Waminal's corruption activity. Sad to say nga walay nahimo sa Marcolita, in fact nga dito na sa Congress, wala niya napasakaig kaso si Waminal. Nagpapugi-puwens lang siya kay mudagan sa senador. That's it. Karon unsa may iyang alkontra ni Waminal? Ang housing project. Gi-question, gibati-bati tanag. When in fact, ang tuyo og tumong sa maong proyekto, puy-anan sa mga kabos, puy-amnan sa mga taong way balay. May man sila, si Marcolita, nindot man nagbalay. Kanang mayor niya sa Tangkom, nindot man nagbalay. Wa sila pakialam ani mga tao nga walay, mga kabos nga tao nga way balay. Walay kaugalingong pamuyo. Intaon ang atong pinanggang Deputy Speaker, ang atong congressman sa Distrito 2, Congressman Henry Sevillo Waminal, naningkamot nga matagaag disenting balay, nindot nga balay, ang atong mga kaigsuon ng kabus. Pero sila nalipay unta nga matungtungan og kasong korupsyon, pinaagian ni Marcolita. Gikalipay na sa Mayor Stanggop nga madaog-daog niya si Waminal. Balik ko higala atong sumpayan ng atong hiskutan karon, human lamang nini mga bulawanong pahinumdom. Balita, impormasyon, kasayuran. Mga nagunang mga update sa pulso sa masang misamisno. Masang misamisno. Gikan sa masa, para sa masa. Kasikas sa katawhan. Kasikas sa katawhan. Uban ni Boy Visitasyon. Boy Visitasyon. Timani, alaot ang wa masayod. Mga osamisnon, aniya nagkaroon sa atong dakbayan ang labing bag-o og hamugaway nga imong mapalitan sa imong mga appliances, laptop, mga nagunang gadgets ug mga nindot nga mga furniture. Ang Gloria Bazaar Bernard Avenue Branch. Gloria Bazaar Bernard Avenue Branch. Sa first floor, imong makita ang mga appliances nga barato apan pulido ug di kalidad. Mapalit ang mga refrigerators, washing machines, gas range, mga aircons ug mga kitchen accessories. Mapalit usab nimo ang maanindot nga mga LCD ug LED TVs sama sa Sony, Panasonic, Devon, Samsung, Sharp, Hisense, Panasonic ug uban pa. Sa second floor sa Gloria Bazaar Bernard, makita nimo ang mga nagunang mga furniture items nga swak sa imong budget. Anaa ang mga furnitures sama sa sala sets, dining tables, cabinets, aparador, beds, computer tables, office tables ug daghanan pang uban. Plus, aduna pa sila mga nagunang laptops nga durable ug bagay sa imong panginahanglanon sama sa Asus, HP, Acer, Lenovo ug daghanan pang mga brands. Aduna usab sila mga nagunang mga cellphones sama sa iPhones, Samsung, Oppo, Vivo, Huawei cellphone, Realme ug uban pa. Aduna usab sila mga computers and computer accessories alang kanimo. Kining tanan mamahimong mapalit pinaagi sa cash o baka sa easy installment plans upon approved application. Ug dili lang kay kana, aduna usab sila humugaway nga parking area at bang silang building luyo sa Jollibee drive-thru. Gloria Bazaar Don Anselmo Bernard Avenue Branch, the newest and the most convenient store in Ozama City. Opening hours from Monday to Saturday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Alang sa dugang kasayuran, pakikita ilang ang ilang store manager nga si Miss Genevieve Digamo. Matawag sa mobile number 0930-255-3231 ug adunay landline number area code 088, telephone number 521-7961. Gloria Bazaar Bernard. Easify your life. Sa Gloria, way sama. Basta Gloria Bazaar, sikat ka! Bisitahi usab ang Gloria Bazaar Rizal Avenue Branch, Ozama City. Mga Lodi, mga pet malu, kabalo na ba mo sa latest? Aniya nagkaroon sa Aguada, Ozama City ang tindahan nga kompleto sa tanan nimong gikinahanglan, ang Canto Boy Merchandise. Canto Boy Merchandise, ang one-stop shop nga tindahan ug kan-anan alang sa tanan. Sa Canto Boy Merchandise nimo makita ang Canto Meat Shop nga adunay baratong karning baboy, manok ug mga frozen products. Ang ilang karne presko, sakto sa pangidaro ng baboy ug adunay makatarunganon nga presyo. Inyong makita ang klase-klaseng gutad sa baboy sama sa pork chop, pork belly, kasim, lomo, pigi, pork ribs, pata ug uban pa. Siguradong humok ang karne kay sila mismo ang nangumpra, mao ka nang makasiguro ka nga presko, batan-on ug humok ang unod. Ug dili lang kay kana, ang Canto Boy Merchandise kompleto usab sa imong mga panginahanglanon. Makita ang lami ang Canto Native Lechon Baboy and Lechon Belly, Canto Eatery and Barbecue nga adunay lahi-lahi nga klase nga kalami sa ilang mga putahe. Aduna sad sila Canto Sari-Sari Store nga kompleto ug usab nagatanyag sa retail and wholesale sa mga San Miguel beer products,
products, Coca-Cola products ug Pepsi products. Anaasan ang Kanto Agrivet Supply, Kanto Rice Dealer, Kanto Fruits and Vegetables, Kanto Rent a Car ug ang Kanto Internet Cafe. Tanan nimo gikinahanglan anaa lamang sa usa ka dapit ang Kanto Boy Merchandise. Ali na mo, diri sa Kanto Boy, nami baligya nga karne nga presko kaayo. Anaan himutang sa Recto Street, Barangay Aguada o Zama City. Alang sa dugang kasayuran ng mga detalye, pakikita ilang ang ilang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Kuya Estong. Matawag o matext sa mobile number 0998-291-0754 ug 0915-047-0682. Kanto Boy Merchandise. Kanto Boy Merchandise, ang one-stop shop na tindahan ug kan-anan alang sa tanan. Kung lami ang putahe ug nindot nga lokasyon ang inyong ipangita alang sa inyong family bonding and barkada get-together, anaa din sa Clarin, Misamis Occidental inyong makita ang Tambayan sa Suba Fast Food Restaurant. Tambayan sa Suba Fast Food Restaurant offers delicious foods, great ambiance, and perfect bonding time sa imong family ug mga barkada. Sa Tambayan sa Suba inyong matilawan ang mga putahe nga lamian na ug swak pa sa bulsa. They offer food menu for beef, pork, and chicken. Plus, lami ang mga barbecue that you will surely love. Ug dili lang kay kana, sa Tambayan sa Suba, aduna sad sila'y noodles, vegetables, and beverage. Nga sure nga makaparelax kanimo. Ug aduna sad sila'y floating cottage, diin mo mahimo nga maglutaw-lutaw sa Suba sa Clarin kaubaring mo mga pamilya, barkada ug loved ones samtang nag-celebrate. Masinati ang presko nga hangin ug nindot nga palibot. Tambayan sa Suba, located at Poblacion 3, Clarin, Misamis Occidental, lumbay sa Suba sa Poblacion 3. Managed and operated by Kagawa Gerson Sakin. Alang sa dugang kasayuran, mahimong matawagan si Ma'am Sharon, ang manager. Pinaagi sa iyang cellphone number 0910-455-9464. Tambayan sa Suba Fast Food Restaurant. Simply amazing. 00-888 or 564-0040. Free deliveries within the city. Karong panahon na kung LPG ang hisgutan, dapat ang atong pangitaon kasaligan, garantisado ang Blue Flame ug maasahan. Ug kung LPG mong ipangita, mag-Solain na. Solain, siguradong ayos ang produkto ug swak pa sa bulsa ang presyo. 3 reasons why sulit si Solain. Nasulayan na for years, luwas tungod sa mga safety features ni ini ug no daya tungod kay sakto kini sa timbang. Plus, mas lamian pa ang imong niluto kung ikaw naka-Solain. Busa, order your Solain now. You may contact 0925-5000-888 or 564-0040. Free deliveries within the city. Solain LPG, located at Don Anselmo Bernard Avenue beside Gats Bar, Ozama City. Basta LPG, Solain! When it comes to printing jobs, there's only one place to go. Daru Printing Services and General Merchandise. Daru Printing Services and General Merchandise. Quality and dependable prints at very low prices. Daru Printing Services and General Merchandise is your print expert in Ozama City. They offer the best printing jobs such as tarpaulin printing, customized and sublimation shirts, shirts with prints, and t-shirt printing, photocopy, Panaflex signs, personalized t-shirt printing, digital printing, plastic lamination, PVC IDs, mug printing, and more. All these at an affordable price. So, when it comes to your printing needs, go to the expert. Daru Printing Services and General Merchandise. Quality and dependable prints at very low prices. For more details, visit us at Anima Street, Barangay Aguada, Ozama City, near Faith Hospital, or contact 0942-050-5326, 0918-488-8937, 0936-252-8056, and 0906-572-0495. And look for Mr. Dario Moneza. Daru Printing Services and General Merchandise. Quality and dependable prints at very low prices. This portion is brought to you by Elim Agricultural Supply, distributor of Magnolia Dressed Chicken and Pure Fruits products, located at Barangay Lamaan, Ozami City, and telephone number 521-2573. Elim Agricultural Supply. Balita, impormasyon, kasayuran,
Mga nagunang mga update sa pulso sa masang misamisno. Masang misamisno. Gikan sa masa. Para sa masa. Kasikas sa katauhan. Kasikas sa katauhan. Uban ni Boy Visitasyon. Boy Visitasyon. Timani. Alaot ang wa masayod. Okay, salamat kay Res sa dili patambadayon nga sunahan. Ato nang pasalamatan o gi-congratulate ning grupo sa Gamma Kappa Phi Sigma. PCM L2. Ang gipadala dire mo ning musunod na Gamma Kappa Phi Sigma of 1952 International. It's a fraternity and sorority Inyo chapter Iligan City. Mo na ilang gisaulog karon ang oath-taking ceremony. Uban sa ilang Presidente Engineer Ferdinand B. Liaban, taga Lambaguhon, Iligan City. Ang Vice President Rimbert Kahita, taga si Kahita is walay address. Ang Secretary si Julie Maika Kalimpong, congrats. Ang Auditor si Ruby Joy Gonzaga. Ang mga PIO, walo ni Kabok, Jimar Salson, Joel Padinit, JC Ahiro, Jeffrey Herbito, Susan T. Kalimpong, Anisita Kabagi, Alberto Ledisma, Eric Isudio. O ang ilang Grand Noble Master, Jabar I. Dimatinday. Uban sa Mayor Initiation, Alberto Agawin. Again, congratulations sa grupo sa Gamma Kappa Phi Sigma of 1952 International Fraternity Sorority Inyo Chapter of Iligan City. Uban sa inyong oath-taking ceremony. And then, congrats again ni Engineer Ferdinand B. Liaban to be the president. Okay? Thank you. So, di man nato mapakita ano ang picture nila no. Napakita mana okay. Amo to ilahang kuan grupo. Karong adlaw ang ilahang kuan, ilahang oath-taking ceremony. Okay, parenta. Uban gapon sa kampanya ning magpapili nga mga kandidato, of course, nag-concentrate lang ko sa atong province, no? Especially sa gubernatorial race. Din managsangka ang atong samtangang gobernador with aspiring to run as governor ang atong pinangga nga Deputy Speaker, Congressman Henry Sevilla Waminal. Tulo na ang atong napadayag. Integrity, then good leader, ug just nun. So, wala. Ang PICAS team, tulo pa lang na, nabagsak na. Di sa kapakitag integridad nga maayo, kay kontra laging tagatanggob. Good leader, giyon sa po nilang tanggob. Pagka Diyos nun, mo lagi, giyon sa po ninyong tagatanggob. Imong mga kapitan, pampailan ni mong kaso niya, mangalan ka sa mga kugaling og Diyos nun ka, my goodness. Ang imo laging gihimo sa labing ubos nimo, imong gihimo na nga to sa Dios. The fact nga mga kapitan na yung gipasakag kaso, puro mga walay pulos nga kaso. And then the worst thing is, mutubag unta sila diha sa inyong local council, pero wala, didma. Mo nang ang mga kapitan dito sila ning file sa Manila. Dito sa higher court, no? Okay. Kaya makita ninyo, giyon sa inyo pag-abusar ang inyong mga kanang abuse of power. Sunod, ika-4. Mara man modo nato sa kampanya, good, no? Inanira pinaka-importante. Una, integridad, good leader, Diyos nun. Ika-4, project-oriented baka. Butari ko ninyo kay project-oriented ko. Ang sa tubags mata, pore gaba, imura na. Sa may project ni mo, sir. Laman. O niya, mga panya ka, ay nala, mga panya. Pag may project-oriented ka, name only one. Ano mo to si project nga kanang kuan itong puy-anan sa mga ipang COVID? Ay, nindot ang Cebu, no? Kay kuan na sila, normal. Wala na sila alert. Wala na, no? Back to normal sila.
tanan back to normal Cebu, no? Even sa ilang tanang operations dito back to normal. Normal na gid sila. Ilang sakyanan dito, kuan na ang pilay capacity sa mga bus murag gid mo gid ang yang mugay sundo nila. Normal lagi as in murag walay COVID tong lugar. Hay, balik. Project oriented ba ka? Daghang projects tanggap o lagi pero dili mo. Karsada na develop tanggap o lagi pero dili mo. Paita. Naghatag man ko kanang barangay nga kuan kining sa to sharing, era sharing. Lagi pero cardboard. Way kwarta. Usa pag consider nimo nga ang upat zero naman ka. Better still pahulay na lang, no? Wala naman ka ani na as in bagsak naman ka. The more ang the last kanang pinakaunod kampanya ang vision nimo. Unsay mo panlantaw sa unahan nga ikaw may pilion namo, nga ikaw may modala sa rinda sa imong nilabay nga tulo ka tuig. Ang paingon ang Occidental. Asa na karon ang level sa Occidental? Silent night, mura ra pug tanggob. Siyudad nga barangay level. Ug ako'y presidente sa Pilipinas, ibalik ko nagbarangay. Unsay nahimo ninyo sa inyong pila ba? Ang budget nila, era sharing nila, ang share nila sa era 79 million. Man ay sangko na 79 million. Balik ta po ko, integridad. Maing tao. Ana pa day usa, dili kurap, kaunom. Misag, dili ko kurap. Ako nang ilista ni kaunom. Dili kurap. Kaya iya magyud kanunay sabligan ni si Waminal nga kurap nga tao. Sa to ba siya dili kurap. Ininggit man lagi mga sinanduloy dancer, di pa mo kurap. Ang among daog. Wala to kaning walay dayag nga nangurakot kag kwarta sa gobyerno, pero ang dayag dinhi gikurakot ninyo ang kwarta nga daog sa mga sinanduloy dancer. Mo na pinakapait nga kurakot. Gihaguan sa mga bata nga wain taon, way lain talento ra gid may puhunan. Gipuhunanan sa gobyerno pero ang kita nila ang ilang premyo asa. Sir, kung dili mo kurakot ihatag. Maula man mo nga nagkurakot. Mo bitaw na isablig din ng kurakot. Ikaw ra man ning kurakot. Wa may mga tao nga gikurakutan ni Waminal, wa may naninggit. Pero ang mga dancer nimo sa hilom naninggit kay mahadlok nga muplastada sa tubangan ninyo. Kay mahadlok makasabaan. Kay may mga maing tao bagin mo purgaba. Pastilan. Wana, bagsak na ka sa unom. Integridad, nga kunuhay maing tao, may pamatasan. Dayon, good leader, saan mo pagdala? Minga, pastirana na, tanggom ni mo tanawa. Ayaw nagdala diri nga ang usamis buhaton po nimong mingaw pastirana. Muraming dahag sa agubat diri sa Russia. Nga napatag ang among siyudad ni way nahimo. Sunod ay pailay mo pagka-Diyos nun kaya di mo po ka manggiluyon. Ang imong gihimo si mo isig kayon imo mahinong gi diyan mo na akadog Diyos nun pagkaman nubot ibot. Dili tod kamo mo'y kanabang naong por naong personal nga muabog sa inyong mga tinante. Pero magsugo mong tao. Nga inyong pakaulawan ng mga residente na muyo sa inyong kayutaan. Na inyong mga taong sugoon. Adtoan na dito, abogan. Kaloy sa Ginoo, doon na nabidyuhan. Kaya ginaabog. Di pakaulawan. Namuyo man ninyo ta, pero lain yung gisuportahan. Kung maayo pa mong mga amo, maayo pa mong kanibang landowner, walay tenant mo sungag ninyo. Ipalista lang ng tenant na inyong gipalayas na kay pon-pon, basig matagaan, maakomoda na, matagag balay. Salamat bitaw ni karon in advance ang another development na po diri sa atong kaning housing project diri sa Malaubang. Kay we still have mga 90 kapin ka mga household nga buhatanan pagbalay.
For now, in advance, doon ay 37 ka mga balay nagbarog diha. Nga matod pa nila for more than 30 years na mong hinulat niya na yun, na-realize na. Natuman ang among mga damgo kanhi nga gato umig ingon ani day ni ka hamugaway ang among pamuyo karon. Pagkadisinte sa mga lugar. Nya mo na giaway ni Marcolita. Mo na gikalipay sa mayor sa Tanggob nga unsa ang pag-away kay manglaki ikuno mo debate sa Kongreso. Batin ang mga tao nga gilabanan ni Waminal. Unsa man na way buot. Perting kaguol taon nila. May gani ang ilang pag-ampo mo'y natuman. Nga wa sila makadaog batok ni Waminal. Nga ang ilang balay napadayon, nahatag na award nga to nila. Pero gakatawa ang mayor sa Tanggob. Kaya ang gusto niya maulawan kay kurap nga tao sa Waminal. Kung sinetabo, naabay kaso na saka, wala. Muna'y pikat ninyo. Unya, mingon mong mga Diyos nun mo, inyong gikalipay ang taong nagsamok-samok. Tanawa ang among housing diri sa Lamaan. Kanindot. Kadaghan sa naibog. Kadaghan sa gustong maawat. Madali ba? Dili. Di gani mo kahimog. Bisag kawaya na lang nga housing. Wala. Wala na sa inyong hunahuna nga muhatag mong ingon ani nga matang project. Di gani mo kabalo mo himog dalan nga tag 2 lanes. Nakaya niyo is only 1 lane. Ang nagsumpay sa Waminal. Matandang project ng Tanggob pero kang Waminal man na. Ay po kung kamo na po mabuy angkon. Kana mga namarog diha nga mga covered court. Dili ba budget og syudad. Remember ang syudad nga budget is only 79 million. Unya tagpilan man na kamilyon katugan ning gipangayo ni Villanueva dito sa Calamba. Ang mayor sa Calamba. In addition, another 10 million. So, to complete 20 million. Stilan ba? Akong balikon, dili kurap. Pero, asa ang kwarta nga daog sa mga sinanduloy cultural troop. Ituga na. Idayag og tugan. Kaya may tinuon man nga kamoy nga kubra. Tinuon nga kamoy nga dawat sa daog. Kada humans presentation dito, akong balikon doon ay 17. 17 ka mga daog ang Tanggob City nga natunol diha kaninyo. Gikan pa sa tag 500,000 ang first prize, no? Ani ara. O sa tuigaw nag-champion. 13 ka mga tuig nga nag-kampiyon. Bisag ato na lang 11 lang po kuan, tag 500,000. Bisag dili na lang nato iapil lang ng mga additional nila nga prices nga best in musicality, best in costume, best in street dancing. Still doon na tag 500,000. Usay daugon nilang tulo ka kategory. For 13 years nag-champion siguro na nanay more or less. Tanaw na to is more than 10 million. Apil ang ilang mga other categories nga gidagan. And then, followed by 7 years nga mag-second lang sila. Ang second, mudaog po ni 400,000. Wala man ko ta naghisgot og kwartang gagmay. 100,000 is already a money. Labaw na ng milyon. Mo nang pagmingkag mo nga lang, kurap mga tag 10 pesos. Kani ba? Buhing kamatuuran. Di mo ka pamilok ani. Di mo ka ikyas ani. Di mo ka piyong ani. Nga naman, naamang ko, tinuod man. O gibalik pa ito na akong gingon sa announcer nga, year 2000, champion, year 2001, year 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 13, og 17, og 20. Mo na yung mga tuwing nag-champion mo. Nag-second, 2004, 2008, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, and 2019. Mura siya. Nanayaw mo dito sa simbahan sa Cebu de Santo Niño. Muna announcer. Pagpresentar niyo during that day nga human mo midaog anang year 2020. Nanayaw mo hala dito sa Santo Niño nga katedral. Og muna gi-anunsyo. Makak punta, di punta makak.
So kaning niya siya kung atong i-consolidate niya, this will be earning much as 20 million. Naasa ni siya, maghisig lang maghisgot aning di mo maulaw, di mo maikog. Mga dancer petinghago mo nagbilar-bilar niya kamo mo dili ra ba inyong puhunan? Sa syudad ra ba nga kwarta nga puhunan? At the expense of the city's budget para sa inyong contingent ang daog. Ingon dili mo mga kuratsa. Kuratsam day mo, mga kurakot day mo. So muna, unom ka mga kaning gibasihan nato nga ang usa ka magpapili makabaton ini niya nga matang sa kaning abilidad. Ang integridad, maayo nga leader, just known, project-oriented, dunay panglantaw, visionary, ug dili corrupt. More or less. Ang inyong ipansablik tanan, matod ninyo, serbisyo, dili negosyo. May na lang, kay wabi negosyo nga kupra buyer ni si Waminal di Astanggop. Wala ni si bangko di Astanggop. One and only bank po nang naabiyang. Mara po lagi sudara kung gingon ninyo nga barangay level. Mubita nang mahimong daog-daogaw nato sa istorya. Pero ang kamatuoran, wala akong nagdaog-daog. Nagtug-an lang ko sa tinuod. Oh, isakit na inimo sa inyong kagalingon nga sa inyong pagdumala ng tanggob, mingaw pastiran na barangay level ang gihapon. Pastilan. Then muna imo igarbog kampanya diri sa Osamis. So may tanaw nimo sa Osamis. Ibalik nimo sa karaang panahon. Remember, ang inyong barangay contains 55 kabuok. Kung para sa Osamis, we only have 51 ka mga barangay. Pero bisan gamay na lang paningkamot, may pangtubod ninyo, naningkamot nga makapantalan. There was one time nakadunggo ang barko Cebu sa tubod. Pero never it so happen nga ang Tangub City na naningkamot nga maghimong pantalan. Ngano nakahimo man ang tubod? Nga ikumpara nitong Osamis, ang Osamis lalom og kuan tubig ang inyong mabaw. Pero nganong nakahimo ang tubod nga nakapadungog barko para Cebu? Or nagsalig mo? Okay, sabto naman namo na. Ang Osamis na sa chemistry pa lang kumpleto. Doon na may airport, doon na may seaport. That's more than enough to bring businesses. Nga bisa pagdili ka mangimbitar, manganhing ginadre kay considering tanang negosyante, naana sila mapa. Dayon, ang una nilang target ana is accessibility. Unsa anong pag-abot anang sudara nga, especially kung dinha na may magnegosyo, unsa man, maayo ba paglakaw na mo? And the worst fact, og ang pinakatinuod, nga giabantes mga estudyante is bangko. Unsa man, mag-deposit man ng bangko nga, pang barangay ra pud nga bangko. Ang branch niya, Osamis ra pud. Na kung taga Manila ang investor, dili sila ka transact sa mga bangko dito, ani ka mo paso sa rural bank. Pang barangay. Dire amo video dire. Oy, salamat day na nag-met me sa katong former manager sa BDO. Nalimot lang ko sa ngalan, ang iyang wife niya. Dito may nag-met sa balay ni kanhi congressman and board member, Governor Hermi Ramiro. Diya sa ilahang barbecuehan karon ang grahe nga area gihimong barbecuehan. Og dito nag-met may ganang buntag together with Ma'am Nadet Pusod, ni Bibi Hinubatin, Rambi Kalansingin, si Ann, si Larry, si Insik. That completes the pack nga nagkita-kita gyud, no? Dugay ko dito, taud-taud yun, mga kapin sa oras ningali na akong standby. For sure nga ang nag-barbecue diha ang wife ni Gerard, no? Taga Manila man ni maikay ni muluto. Saludo ko ni Ma'am Juan, no, sa iyahang nilutuan. Barato lang na barbecue, solid 15 lang yan. Daghag unod. Try ko one time diha. Daghang sila kapilian nimo sa
Oh, nay na maligya diha adto dito gaw. Masatisfy ka nay libre sabaw og tubig imnon. Ay katawa na gaw tinuod binay ko. Okay. So, moto nung ang mga dagkong investors, mga negosyante, the mere fact ng ilang, siyempre, bang-to-bang ang ilang kaning approach nila sa mga negosyo nga ilang pag-aabrihan. And then, mo lagi, ang bangko indicator lagi na, kung unsa ka progressive ang imong syudad, when it comes to bank development. Nga naman, ang transaction maguntanan mo sangkad tag bangko. So, kung diri naman lang puta usara ka bangko, well, wala tayong mahimo, wala tayong magawa. Kung wala tayong magawa, huwag nyo nang gawin. Ay na lang mo butara na. Nga naman, wamang gin mahimo. Okay. Wala naman tayo kung to oras pagkudayan ng atong tulumanon, mga pasalamat ng Panginoon at among kanunang gibilin di kaninyo o sa mga pangindahay nato nga unta makabot gapon nato ang atong mga kaning pag-ampo nga uban sa grasya. Mga grasya nga atong gipaabot alang sa atong tagsa-tagsa kaugalingon. Og labaw sa taran, layo ta sa mga hagit, aning katalagman, layo ta sa mga kasakit nga mudas man sa tao. Inon, di man nato malikayan nga nagyod, but the fact nga nagi mo tabang nato matagkaroon og unya. Og niyon tanan ba sa atong mga regular natong mga sponsors, thank you so much. Uban sa atong mga alagad diri sa 1TV News Channel, ang Tibok Puwersa, gikan sa atong Managing Proprietor Johnny Tumi, sa atong Traffic Director Manchari Tumi, ang akong amo karon si Ma'am Risa Junsay, nga mo'y atong video editor. Ni Saiki Tumi, ang atong program host sa duha ka mga dagkong tulumanon, noon tayong balita ni Agaw Adonai Desina, o Pulsos Politika Luloy Makiling, sa atong mga field reporters o mga vloggers, Jimmy Lirasan, John Fildoy Lungsod, ni Val Abad Cabrera o ni Widowing Calyora. Salamat again ni Ma'am Lani Navarro, ang atong butang manager sa Field Products o sa imong mga staff o ni Lando Bacurnay. O nagpahibalo sila nga dunay bagong installations for fiber cable TV with internet. Kusog ang internet og may cable ka na. Affordable pa, pataod na. O sa barko pa, sakay na. Okay. One TV Summers live on Field Products, Channel 16, and live po ta sa Facebook, ingon man sa YouTube. Magkausap pa, inyong alagad, Boy Visitasyon, may salamat, may adlaw. Balita, impormasyon, kasayuran. Mga nagunang mga updates sa pulso sa masang misamisno. Masang misamisno. Gikan sa masa, para sa masa. Kasikas sa katawhan. Kasikas sa katawhan. Uban ni Boy Visitasyon. Boy Visitasyon. Timani, alaot ang wa masayod. Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang 1TV channel. Daghang salamat, 1TV Management.